Isang Pinay sa Japan sumabog na sa galit pati ang asawa niyang Hapon dahil sa pagharang sa kapatid at pamangkin niya sa immigration sa NAIA kahit kumpleto naman ang mga daladalang dokumento. At na-hold sila ng isang oras. At nang dahil nga sa pag-hold sa kanila ay naiwan na sila ng kanilang eroplano. Pinagbawalan pa daw sila kumuha ng video o ng litrato at pati ang pagtawag gamit ang kanilang mga telepono or cellphone. Tinataka naman daw ang kanilang mga passport after nilang ma-hold ng isang oras. Ngunit ayun na nga, nakaalis na at naiwanan na sila ng kanilang eroplano. At para makaalis ay nagbayad sila ng 14,000 pesos para sa ticket rebooking. Kaya naman daw niya magbayad pero masama or nanggagalaiti siya dahil nga kasalanan ito ng immigration. Dahil hinold sila kahit kumpleto naman ang mga dokumento. Lalo na sa Japan, hindi ka naman ma-approve o hindi ma-approve ang visa application mo kung hindi kumpleto ang mga dokumento mo at wala kang kakayahan pinansyal. Ngunit kumpleto naman nga ang mga dokumento nila pati ang guarantee letter. Pero hinold pa rin sila sa immigration. Guys, tulungan nyo nga ako, i-tag nyo ang Tulfo at kung sino-sino pang pwedeng makatulong sa amin. Yung immigration dyan sa airport ng Manila Airport, yung pamangkin ko tsaka yung ate ko, 25 days vacation dito sa Japan. Kumpleto ng papeles, mayroon na silang visa, natatakan na. Ibig sabihin, lahat ng dokumento na pinasa sa immigration dyan sa Philippines, kumpleto at approved. May visa sila for 30 days. 25 nga lang ang ipastay ko sa kanila para hindi sila magiri-giri. 25 days na sila magstay dito sa Japan. At mayroon akong guarantor letter na bit-bit nila dyan sa airport that I shoulder everything ng mga expenses, lahat-lahat pag punta nila dito sa Japan. Kumpleto tayo ng papeles. Gihold sila ng immigration dyan sa Japan. I don't know why. Bawal pa magtawag, mag-picture. Which is, sinabi ko sa pamangkin ko na dapat tumawag siya habang ini-interview siya. Dapat kasama ako magkakausap dahil ako yung guarantor. Pinagbabawal siya mag-cellphone. Nagalit pa daw, pinagalitan pa daw yung pamangkin ko dahil bakit daw nag-picture. I want to get their names kasi nga, bakit nila hinold ng one hour tapos nabiyaan sila sa nabiyaan sila sa airplane. Ngayon, ang airplane naman, pinababayad sila ng 14K para ma-rebook dahil fix nga yung nila flight. Ngayon, sino mag-shoulder niyan? Sinong nanggipit sa kanila? Dapat ang immigration, mayroon silang responsibility, anak, because kumpleto yan. Kumpleto, may travel na sila, lahat-lahat, kumpleto sila ng papilis. Bakit hinold? Nga to guys, paki-share nyo nga guys dahil hindi ko na alam kung anong mga sistema dyan sa Pilipinas. Kumpleto ng papilis, may visa tinatakan na, hinold pa ng isang oras, alam nila na flight na. 3 hours yan sila before flight kasi nga para nga ma-ready yung mga ganyan-ganyan. Bakit hinold? Tapos tinatakan nila, okay na. Paglabas doon sa wala na. Umalis na yung eroplano. O sino magbabayad ng 14K niyan? Parang ang sakit naman ko ako magbayad. Kaya kong bayaran yan. Pero hindi kaya ng budhi ko magbayad na. Ang gumawa ng problema, ang immigration. Immigration dyan sa Pilipinas, sa airport. Hindi kayo nag-iisip? 14K? Hinold nyo, kumpleto ng papeles. Anong problema nyo? Paki-share nyo guys to. Mga katiwalaan dyan sa airport. Putragis talaga. Nakakagigil kasi excited na kami magkita. Ang tagal na namin hindi nagkita. Tapos i-hold nyo lang. Alam nyo na ang oras ng flight. Pinakawalan nyo, tinatakan nyo. Wala na aeroplano. Shit. Are you immigration service at the Manila airport? It's like a Cebu international airplane that I got problem. What? What terminal? I don't know the Cebu International. Cebu International. What's the terminal? What's the number? Manila is it the international airport? Yeah. Traveling. You guys stop us now. You guys stop my friend with visa. We had 30 days, approval things, visa. And one hours before in the flight, they caught my, the cousin, my relative, 1 hour interview. Hey, you have a regulation like, hey, already checked in baggage, Baggage already checked in, everything's done, but you guys stop us for the 1 hour. They missed the flight. And they charge us, yeah? You are scamming the service,
I'm gonna sue you by the lawyer. When you charge us like that, you doing this every other people? We invited, we charge everything, you know. We got the visa, everything, certificate, you know. Stamp. What the fuck you service? I'm gonna sue you now by Japanese law, international law. Is that okay? Who talking to you? Your lawyer have? What's the immigration things rules? Because they already checked in. They're gonna looking for the people who boarding. You have to check because already baggage in now. And you didn't just say, you know, oh, okay, proved. What the fuck? They hold. They hold again. Yeah. Yeah, they're afraid. Tell them, Japanese lawyer, Daddy. There's coming. Sa sitwasyon na ito ay dapat i-refund ng immigration ang mga expenses ng dalawang pasahero na kapatid at pamangkin ni kabayan. Dahil ito nga ang sinasabi ng mga senador noon na dapat ibalik ng immigration ang mga pera na nagastos or expenses ng mga pasahero na na-offload or naiwanan ng kanilang eroplano dahil sa pagharang nila kahit kumpleto naman ang mga dokumento. Ngunit ang nakakalungkot dito ay hanggang ngayon ay hindi pa ito nangyayari. Pinapa-reimburse ni Senador Francis Cheese Escudero sa Bureau of Immigration ang travel expenses ng mahigit 32,000 na pasahero na hindi nakabiyahe matapos na ma-offload sa kanilang mga flight noong nakaraang taon. Dahil yan sa napakahabang proseso ng interogasyon sa kanila ng mga immigration officer. Ayon sa Senador, dumaan na sa mahabang proseso ang mga pasahero bago sila nabigyan ng visa. Kaya dapat ipaubaya na lang sa pupuntahang bansa ang pagbusisi sa kanilang kakayahang bumiyahe. Git pa de Escudero, wala pa ring patunay o pinal na desisyon na ang mga na-offload na pasahero ay mabibiktima ng prostitusyon o human trafficking. Iminungkahi ng Senador ang paglalaan ng special provision sa 2024 national budget na nag-uutos sa ahensya na ibalik ang mga nagastos ng na-offload na pasahero.